Hello, YouTube. Welcome to the Balang Arrow podcast. And oh shoot, I got cut. Yo, welcome sa the Balang Araw podcast. This is Luis Gutierrez. Thank you for tuning in and welcome sa aking munting podcast. Today we're in episode 7. I just wanna say thank you to all the OGs na nagle-listen sa atin sa podcast na to since day 1. We are today in episode 7. And syempre, welcome din sa mga bagong listeners and bagong followers ng show, ng podcast na to. Maraming salamat from the bottom of my heart. Kay buturan ng aking puso. Maraming salamat po. Well, meron ako nabasa. Magagalit ba yung kape pag hindi ako bumangon? So, if you remember the commercial dati ng Nescafe, hindi to paid advertisement pero yun yung tagline ng Nescafe back then. Yung para kanino ka bumabangon. The commercial is about a worker na gumigising ng maaga. And ang panguna niyang almusal or I don't know. Una niyang kinukonsume sa umaga yung kape bago pumasok sa opisina. And as bata, hindi naman siya very impactful for me. Pero hanggang ngayon, ngayon may pamilya na ako. Lagi ko siya naalala yung line na yun. Para kanino ka bumabangon. Dati isang ginagamit ko siya sa caption sa Facebook, right? Tapos dati isa siyang line sa commercial. Now, it's an episode dito sa project ko to. So, in this episode, this is for all our loved ones. Yung mga taong mahalaga sa atin. This is like an appreciation episode para sa mga taong nagiging inspirasyon natin everyday para bumangon, para magtrabaho ng maigi, para maging better. So, hanggang ngayon, nag-stick pa din siya sa akin. Ngayon, mas meron na siyang value. Like yung, para sa akin, every time I ask that to myself, syempre, isipin ko yung unang-una yung misis ko, tas yung anak ko, sa sarili ko. And syempre gusto mong mag-serve to them hanggang kaya mo. So one of the original purpose of this podcast is for me to create something good out of the bad habit that I already stopped, which is smoking. And just to share with you all, we are 71 days smoke free. So let's go Dodgers. So in average, nakagawa ako ng isang episode in every 10 days. So that is something na I'd rather do kaysa mag-yosi, diba? So after so many years, yung ginugol ko sa yosi, yung pera na ginugol ko pambili noon, yung toll na tinitake ng katawan. So this podcast is me producing something good out of the bad. And I just want to thank you all sa pagsuporta ng movement ko na to. And if you're listening to this one, and if you're trying to quit something that you want to get rid of someday, it will get there. It's a balang araw thing. So you just have to work on it. Balang araw, may quit mo din yung bad habit na yan. So
going back, para kanino ako bumabangon? Para kanino ako bumabangon? I mean, for me, siyempre yung asawa ko at yung ano ko, um, siyempre para sa sarili din, 'di ba? Um, nung nung time na nakapunta ako dito, um, back in 2015, napalayo ako kila misis. And nung mga time na pumapasok ako sa trabaho, yung mga kinukuwento ko sa mga previous episodes, um, dun ako pinaka nahirapan siguro. I mean, yung struggle, doble, hindi doble, triple. Yung struggle na kailangan kong pumasok araw-araw, may mga shifts ako na sobrang aga, 5 AM, 4 AM, tapos sobrang lamig, tapos kailangan ko sumakay ng bus. Parang sasabihin mo ba, para kanino ka bumabangon? Yun yung mga time na parang kailangan ko internalize talaga sa sarili ko, para kanino ako bumabangon, para kanino ako kumakayod, nung mga time na yun. So yun yung fuel ko to get going, 'di ba? Meron akong pamilya na binubuo, meron akong future na inaabot. So very challenging yung times na yun. So backstory, 2015, napunta ako sa Amerika. Tapos nagtrabaho ako for a while, tapos nakapag-ipon ako onti. I went back 2017 sa Philippines. That's when me and my wife got married, 2017. Tapos nakauwi pa ako ng 2018 for amazingly 14 days. So 14 days kasama na yung papunta and pabalik. So very brutal. So 2017, 2018, tapos 2023, naka-stay ako sa Pilipinas for a longer time naman, 2023. Tapos, yeah, I mean, nakadating naman dito sila misis na 2024. And 10 taon na ako sa Amerika. 10 taon na rin ako kumakayod ng dire-diretso. There was a year sa current job ko na I had to work Saturday and Sunday. So, nagkaroon ako ng ilang office jobs for the past 10 years. Tapos itong current na trabaho ko, goods naman. Ito ang bumubuhay sa akin for the past 5 years. May kwento ko na din. Ito na yung pinakamatagal ko na trabaho. Nag-start ako pandemic pa ata ng 2020. Tapos nag-start yun in office pa. It was after pandemic then nakapag-apply ako to work from home. So mabait naman yung boss ko, pinayagan niya ako mag-work from home ng around late 2022, which gave me a chance na makauwi ng 2023. So usually, ang stay ko naman sa Pilipinas, every uwi ko, I try to stay ng 1 month. So initially, 2023, gusto ko 1 month lang. Tapos my mom gave me an idea, ba't di ka magpaalam ng 6 months? So I asked my boss, mabait naman yung boss ko. So sabi niya, sige. Dala ko yung laptop noon so I can work sa Philippines. Tapos dire-diretso yung work ko dito. So that was a good time. It was a blessing na nagkaroon ako ng ganong opportunity. So nung time na yun, sinagad ko talaga yung 6 months kasi parang sa
Sa green card holders, maximum stay mo lang outside of US with their status is 6 months. So, sinagad ko yun. 5 months and 3 weeks plus. Hanggang sa, yun. After that, after that, pagbalik ko dito, dire-diretso na balik sa trabaho. Tapos 2024, ayun, finally I was able to be with my wife and my son. So nung time na yun, okay yung gastos sa Pilipinas versus US. Tapos yung sahod ko, dire-diretso, and I'm spending on Philippine peso. So, sulit din talaga when you're spending dollars sa Pilipinas. Sarap din talaga magbakasyon sa Pilipinas. Me and my wife would always talk about going back to the Philippines. But syempre iba na yung plans ngayon, lalo na we have a baby on the way. So that will change our dynamics, of course. So for the 10 years na pagsusumigap and pagtatrabaho, there will be days na sobrang tatamarin kang bumangon. Pero ang motivation question, para kanino ako bumabangon? Para kay misis? Para saan ako? This message is for my wife. Love, maraming salamat for supporting me, for loving me, and pushing me to be a better version of myself. To my son, I want you to know, every day I wake up hoping that I'd be the version of the tatay that you'd be proud of. Alam mo yung moment na pagod ka after a long day's work, when you get home, sasalubong sa'yo yung misis mo, tsaka anak mo. All of a sudden, yung pagod mo mawawala. Yung feeling mo feels lighter. Parang mas magaan yung mundo. Parang hindi ka pagod. So, that's gonna be it for me today. If you're still listening to this at this point of this podcast, maraming salamat. Ngayong tapos na tong episode na to, I challenge you. Send a message or call somebody, your relative or friend na importante sa'yo. Just tell them how much you love them and tell them how much they matter to you, how much you value them. Maraming salamat sa pakikinig sa podcast ko. This podcast is available sa YouTube, sa Spotify. We also have our socials at The Balang Araw Pod sa Facebook, Instagram, and TikTok. The Balang Araw Podcast sa Facebook. YouTube, The Balang Araw Podcast. Hindi. YouTube, The Balang Araw Pod. Spotify, The Balang Araw Podcast. Facebook, Instagram, TikTok at The Balang Araw Pod. Okay, yun lang. Maraming salamat. This is Luis Gutierrez and this is The Balang Araw Podcast.